Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ang ating pong teksto ay nasa aklat ni San Matthew chapter 27 verse 46. Ele, ele, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang ika-4 na wika ni Jesus doon sa krus nang siya bago pa siya malagutan ng hininga. Naranasan mo na ba na tila pinabayaan ka ng Diyos? Tila ba ay kanalimutan ka niya? Sa panahon na meron kang matinding pangangailangan at ikaw ay lumuhod at humingi sa Diyos pero walang positibong tugon ang Diyos sa iyo. Noong panahon na ikaw ay may karamdaman ang iyong mahal sa buhay, humingi ka ng kagalingan, pero imbes na kagalingan, kinuha ng Diyos ang mahal mo sa buhay. Sa napakaraming hindi magandang bagay na nangyayari sa mundo, sa ating paligid, nagpapabaya po ba ang Diyos? Sa taas ng temperatura ng kalikasan, sa mataas na inflation ng mga bilihin, sa gulo sa iba't ibang dako, nasaan ang Diyos na mapagkalinga? Masasabi mong pinabayaan ako ng Diyos. Tila ba nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan? Itong ang kaso ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Oo, paminsan-minsan pwede natin maranasan na nagpabaya ang Diyos, pero ang katotohanan, tayo kailanman ay di pinababayaan ng mapagmahal na Diyos. Ang sabi ni Haring David mula sa Aklat ng Awit, in English, I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken. Si Haring David mismo ang nagsabi, mula sa kanyang pagkabata at hanggang sa kanyang pagtanda, kailanman wala siyang nakitang taong nagtiwala sa Diyos. Walang taong matuwid na pinabayaan ng Diyos. Pero dito sa bundok ng Golgota, makikitang ang Jesus na matuwid, walang kasalanan ay tunay na pinabayaan ng Diyos. Bakit ba si Jesus ay pinabayaan ng Diyos sa krus? Una, dahil ito ay dulot ng kasalanan, an awful consequence of sin. Mababasa sa aklat ng Propeta Isaiah chapter 59, narito ang kamay ng Panginoon at hindi maigsi, na di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di nakakarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Walang pakikitungo ang banal na Diyos sa kasalanan dahil ang kaluluwa ng makasalanan ay siguradong mamamatay. For the wages of sin is death. Mula sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma 6:23, kamatayang spiritual o pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos ang taong makasalanan dahil ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kung ngayon tila maiisip mo na pinabayaan ka ng Diyos sa nangyayari sa inyong buhay, kaisipin mo ang nakakatakot, nakahihinatnan ng tao na makasalanan na walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ikalawang dahilan, pinabayaan ng Diyos si Jesus dahil dala-dala niya ang pagkakasala at ang kaparusahang kaugnay nito.
Si Propeta Elias ang nagsabi na tayo ay parang mga tupang ligaw. Nagkanya-kanya ang tao sa kanya-kanyang lakad, pinastol ng tupa ang kanyang sarili. At ang pagkakasalang ito ng tao ay iniatang kay Jesus. Si Jesus ay nasugatan dahil sa ating pagsalansan. Kay Jesus ibinigay ang parusang dapat ay sa atin, mga makasalanan. Para sa iyo, para sa akin, kaya siya ay pinabayaan ng Diyos. Namatay si Jesus para sa atin. Tinanggap niya ang hatol ng langit para sa atin. Pinabayaan ng Diyos si Jesus upang ikaw at ako ay di niya mapabayaan. Jesus was forsaken for a time that you need not to be forsaken forever. Amen? Sa pagsigaw ni Jesus ng Diyos ko, ay maaalala ang panalangin ni Jesus sa hardin ng Gethsemane. Isang panalangin bunga ng matinding kasiphayuan. Kung maaari po ay lumampas sa akin ang sarong ito, wika ni Jesus. Hindi ang napakatinding sakit ang kanyang kinakatakutan, hindi ang pag-uyam ng mga tao, maging ang pagtatawa o pagtututwa ng mga disipulo mula sa eternity o panimula ay hindi kailanman nawalay si Jesus sa kanyang Ama. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ngunit nang ang kasalanan ng salibutan ay iniatang sa kanya, ang pinakamapait na pagkahiwalay sa Diyos Ama ay kanyang naranasan. Isang kakilakilabot na panaghoy, aking dalangin na ikaw, kayo na nakikinig sa mensaheng ito, huwag mong maranasan ito. Lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya ka kay Jesus. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.